Naranasan mo na bang may kumatok sa pinto ninyo tuwing hating gabi? 3 mahinang katok pero pagbukas mo, wala namang tao. Ganito ang nangyari sa isang pamilya, gabi-gabi hanggang isang araw, ang kumakatok ay nagsalita. At ang mga salitang binitawan niya ay sapat na para tumayo ang balahibo mo sa takot. Sa isang tahimik na baryo sa Batangas, simple lang ang buhay ng pamilyang De Los Reyes, si Mang Tomas, si Aling Melinda, at ang kanilang nag-iisang anak na si Ella. Pero ang kanilang payapang pamumuhay ay biglang nagbago nang magsimula ang mga misteryosong katok. Unang gabi, hating gabi, 3 mahinang katok ang gumising sa kanila. Tok, tok, tok. Bumangon si Mang Tomas, sumilip sa bintana, pero wala siyang nakita. Baka pusa lang, sabi niya sa kanyang asawa. Pero kinabukasan, nakita nila ang maliliit na bakas ng paa sa putik sa labas ng kanilang pintuan. Bakas ng paa ng isang bata. Kinagabihan, hating gabi ulit. Tok! 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 Mas malakas na ngayon. This time, si Aling Melinda naman ang sumilip. Wala pa ring tao. Pero ang mga bakas ng paa, naroon ulit. At sa pagkakataong ito, parang mas malapit sa pinto. Nagsimula ng kabahan ng pamilya. Endoy, sino ang batang ito na gumagala sa gitna ng gabi? 3 gabi, ang katok ay naging mas mapilit. Tok! 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 Tila desperado. Si Ella, na nooy gising pa, ang naglakas loob na buksan ang pinto. Pagbukas niya, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Wala siyang nakitang tao, pero sa sahig, sa mismong tapat ng pintuan, may isang maliit at lumang sapatos na basa ng putik. Parang naiwan ng may-ari nito. Dito na nagsimulang matakot ng husto ang pamilya. Ikinandado nila ang lahat ng pinto at bintana. Naglagay sila ng asin sa bawat sulok ng bahay, pero hindi tumigil ang katok. Gabi-gabi, naroon pa rin. Hanggang sa isang gabi, may kasama na itong boses. Isang malamyos na tinig ng bata, halos pabulong. Tulungan niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Halos hindi na makatulog ang pamilya De Los Reyes. Sinubukan nilang balewalain, pero ang boses ay palakas ng palakas. Pakibuksan po. Malamig po dito sa labas. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat, nagising si Mang Tomas sa pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Pagdilat niya ng mata, sa paanan ng kanyang kama, nakita niya ang isang anino. Anino ng isang maliit na bata, nakatayo sa dilim, nakatitig sa kanya. Nanginginig ang anino at narinig niya ulit ang bulong. Tulungan niyo po ako! Sa sobrang takot, napasigaw si Mang Tomas at biglang naglaho ang anino. Kinabukasan, hindi na nila kinaya. Nagtanong-tanong sila sa mga matatanda sa kanilang baryo. At doon nila nalaman ang isang malagim na kwento. 10 taon na ang nakalilipas, may isang batang lalaki na nagngangalang Miguel ang nasawi sa isang aksidente malapit sa kinatatayuan ng kanilang bahay. Naglalaro raw ito sa kalsada nang mabundol ng isang sasakyan na mabilis na tumakas. Hindi kailanman nahuli ang may kasalanan at ang bata ay namatay sa mismong lugar na iyon. Sabi ng matanda, ang kaluluwa raw ni Miguel ay hindi matahimik at patuloy na nagpaparamdam sa mga bahay na itinayo sa lugar kung saan siya huling naglaro. Naintindihan na ng pamilya De Los Reyes, ang kumakatok sa kanilang pinto ay hindi isang ordinaryong bata. Ito ang kaluluwa ni Miguel na humihingi ng tulong o marahil kapatawaran para sa kung anumang hindi natin alam. Naisip ni Aling Melinda na baka ang kailangan lang ng bata ay pag-unawa at panalangin. Kumuha siya ng isang maliit na laruang kotse na luma na ni Ella, nilagay niya ito sa labas ng kanilang pinto, kasama ang isang basong tubig at isang kandila. Nagdasal sila para sa katahimikan ng kaluluwa ni Miguel. Nang gabing iyon, hinintay nila ang hating gabi. At dumating nga ito. Narinig nila ang 3 katok, pero sa pagkakataong ito, mas mahina, parang nagpapaalam. Tok! 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 Pagkatapos noon, isang ganap na katahimikan. Sumilip sila sa bintana. Ang kandila ay patuloy na nagniningas, pero ang laruan at ang baso ng tubig ay wala na. Mula noon, hindi na muling kumatok ang bata sa kanilang pintuan. Hindi na nila narinig
ang kanyang malungkot na boses. Ngunit minsan, kapag malakas ang hangin sa gabi, sinasabi ni Ella na naririnig niya ang isang mahinang halakhak ng isang bata na tila masaya nang naglalaro sa labas. May mga kwentong nagpapaalala sa atin na may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Minsan, ang kailangan lang ng mga kaluluwang ligaw ay hindi takot, kundi kaunting pag-unawa, dasal at pag-alala. Kung sa iyo mangyari ito at isang bata ang kumatok sa pinto mo sa hating gabi, ano ang gagawin mo? Bubuksan mo ba? Magkomento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Salamat sa panonood!